So, yun po, magandang araw sa inyo. So, gagawa tayo ngayon ng login form at saka contact form. So, unang-una natin gagawin is install muna kayo ng SAMP. Tapos, i-start nyo yung Apache at saka MySQL nyo. So, pagkatapos nyong ma-start to is punta kayo dun sa ating browser, then i-type nyo dito yung localhost slash index that php myadmin. Tapos create kayo ng schema, then create kayo ng table. Pagkatapos, yung user accounts ko na kung saan ito ay nakalink para sa login is meron na siyang default na user admin at password na username at saka password na admin at saka admin. So, pagkatapos nito, gagawa na tayo ng UI para sa UI at saka PHP file pang connect natin sa database at saka yung PHP file na kung saan matapos natin ma-submit yung form natin is i-forward niya yung mga value dun sa PHP file na yun. So, start natin. So, save muna natin to as login HTML para mas madali natin makode. So, sundin nyo lang yung ginawa ko para di na kayo mahirapan pa. So, sa style sheet ko is meron na akong style sheet na ginawa. So, yung gagawin ko na lang is ilalagay ko na lang dito yung mga division at saka yung ID na kung saan naka-correspond dun sa style sheet na ginawa ko. Tapos, dun sa username at saka password field is hindi ako naglagay ng label o yung paragraph kasi yung ginawa ko is ang nilagay ko dun is Font Awesome na icon. So, i-link din natin si Font Awesome dito. So, yun. Dito, declare natin si form na tag. Tapos, leave lang natin yan siya. Tapos, method na post. Kasi, para secure yung para mas secure yung kapag nag-submit na tayo ng mga value. Kasi pag get yung gagamitin natin na method is ilalagay niya yung summary dun sa URL. Unlike sa post is i-hide niya, meaning hindi makakompromise yung account niyo. So, sundin niyo lang yung gagawin ko. Tapos dito sa taas ng division natin na user field, gagawa ako unang-una is isa-save natin siya as PHP. So lagyan natin siya dito ng PHP, login.php. Then PHP file na to. So ang gagawin ko dito kapag mali yung mga sinubmit or yung in-enter ng user dun sa ating user field is mag-prompt siya na mali yung mga field, mali yung mga value na yon, o di kaya walang laman o parang error field siya. So, ang gagamitin natin dito is PHP. So, PHP validation yung gagamitin ko sa login, tsaka sa JavaScript, sa contact form, JavaScript yung gagamitin ko, JavaScript validation. So, sundin nyo lang gagawin ko kasi
Medyo mahirap kasi to kasi hindi ko pa masyadong naintindihan, pero at least nakukuha ko naman. So yung ginawa ko dito is itong iset kasi is nangangahulugan na kung kapag merong laman or kapag merong error na naganap, meaning true to, i-execute nito. Meaning kung ano yung error na message yung gustong ipalabas ng webpage natin is ipapalabas niya sa may taas ng user field natin. So kapag gusto natin siyang tingnan, so yung gagawin nyo lang is i-search nyo dito sa local, sa URL bar natin, tapos login.php. So ganito yung itsura niya, kaso lang meron tayong kulang. Nalagyan natin dito ng yung title niya, welcome user. So, ganito yung itsura. Tapos, yung error natin is dito siya malalagay. Baba ng welcome user at saka sa taas ng text field ng username. So, matapos natin ma-design yung login form natin, gagawa tayo ng PHP na file na kung saan nagko-contain ito ng connection papunta sa ating papunta sa database natin. So, save muna natin to. Lagyan natin ng connection.php. So, dito, sundin nyo lang gagawin ko. Explain ko mamaya. So, yung ginawa natin dito is, unang-una, nag-declare muna tayo ng mga variable na ito yung paglalagyan ng ating mga values na kung saan ito yung magpapa-connect sa atin papunta sa ating database. So, yung host natin is yung default na localhost, yung user default pa rin, yung root, tsaka yung password na default na walang password, tsaka yung DB name natin na web activity kasi yung pangalan yung pangalan ng aking schema or yung database ko na web activity. So, dito, nag-declare tayo ng variable na connection na kung saan naglalaman ito ng connection natin ng ating database kasi itong method na to na MySQL connect, ito yung magsisilbing ating bridge ito yung nagdadala ng ating connection na kung saan nilagay natin si host, si user, si password, si database name kasi ito yung kung i-relate mo siya sa Java, ito yung sequence kung paano mag-declare or mag-declare tapos ito yung sequence na kung saan para magkakaroon ka ng connection sa database. Tapos meron tayong condition na dito na kung si connection ay wala or meaning yung connection is false, sa browser natin malalagay doon, may makakalagay doon na
connection failed. If wala naman, is wala lang, iba-bypass niya lang. Now, to test kung meron ba talaga tayong connection sa ating database, itry natin siyang i-open. So, localhost, tapos login form na folder, tsaka connection na PHP file. So, as you can see, walang nakalagay. Meaning, may connection tayo sa ating database. Ito yung ibig kong sabihin na P na tag, na kung may error siya, ilalagay niya dito. So, submit natin na walang mga value. So, username is required. Since walang laman, so, username. So, what if lagyan natin siya ng value? So, si password na naman ang hinihingi niya. So, yung problema natin is hindi siya gumana na nilagyan natin ng admin at saka admin na. Ayun. So, i-check muna natin So, yun pala, meron tayong nakalimutan na block of codes. So, unang-una natin gagawin dito is isa-start natin yung session. Meaning ng start session, kung meron tayong ma-fetch na data sa database, pwede natin siyang gagamitin para for additional functions, no? So, unang-una is tatanggalin muna natin to sila. Ito lang muna. Tapos ito yun. So, dito, tayo ng row. So, meaning, may nakuha tayong row. Kukunin natin siya doon sa ating result set. ang ginawa lang natin dito is nag-add lang tayo ng condition na kung saan na present ba si password at saka si username. And then, pagkatapos niyan, i-redirect na tayo dun sa ating
dashboard or sa ating main page. Tapos if wala tayong ma-fetch na kahit anong record, magpapa-display or magpapakita siya ng error na yung username at saka password is required or hindi niya makita. So try natin siya uli. So try natin uli kung gagana na ba siya. So parang hindi pa rin. Okay, try mo natin ipakita kung connected ba tayo dun sa ating database. Since wala tayong makikita na anong yung connection failed, meaning connected tayo sa database. So kaya pala di siya gumagana na since tama na yung nilagay natin na admin tsaka yung password din admin. Kaya pala kasi kanina mali yung nilagay ko dito sa MySQL num rows. Instead na close and open parenthesis dapat dito, nalagay ko dito kanina is yung array na block na symbol. So, kaya pala ayaw niyang maglabas kasi yung array na block na parehas nito is ginagamit lang siya kapag nagre-refer ka or kumukuha ka ng value or kumukuha ka ng value dun sa ating main na page. So, ang gagawin natin ulit is i-try natin kung gagana na ba siya. So, load natin siya ulit. So, admin at saka admin na username at password. So, as you can see, pumunta tayo dito sa ating main page at saka or sa dashboard at nakalagay indication ito na yung ginawa natin is tama at saka successful yung login page natin. So, kapag admin lang yung lagay natin dyan, nasabi siya na password is required. Tapos kung wala tayong nilalagay dyan, username is required. Kung nilalagay natin yung mali na dapat hindi siya password is required, kundi ilalagay natin dyan is since hahanapin natin yung so dito natin ipapalabas. So try natin tanggalin to if gagana pa rin ba siya. Of course, gagana pa rin siya kasi ang na-check niya is ito lang. Kung may lalabas, tanggalin natin to. So, yung kinakailangan lang talaga na mga code is ito lang. Kapag naka-fetch tayo or nakakuha tayo ng result galing sa ating SQL or sa database, meaning pupunta tayo sa index.html, ito yung dashboard natin. Tsaka if wala naman is maglalagay siya, o if mali or wala dun sa database natin yung in-input natin is
magpapadisplay siya ng username and password doesn't exist. Try natin So, yun. Username and password doesn't exist. If lalagyan natin yung tama, so, pupunta tayo or successful yung transaction natin. So, yun lang yung pamamaraan kung paano gumawa ng login form. So, marami siyang paraan. Una, gagawa ka muna ng login.php. Pero unang-una is gagawin mo muna siyang HTML para kung may text editor ka na auto-suggest is mas madali sa'yo. Tapos, gagawa ka muna ng PHP file na kung saan ito ay nagko-contain ito ng database connection natin. At then, yung login values na kung saan kapag nag-submit ka na dito sa form natin is ifa-forward na yung mga values dito sa attribute na action. So, darating siya dito. So, yung ginamit ko muna is PHP validation, tapos kung walang error o if valid yung mga in-input niya, dediretso yung process natin dito sa ating SQL or query code or query. Tapos, yun, ipapasa tayo dun sa ibang or sa index or sa dashboard natin. So, yun yung paraan ko kung paano gumawa ng login page. So, ngayon, ang gagawin na naman natin is yung contact form na kung saan yung mga user kaya nilang maglagay ng kanilang hinaing. Like, dito sa form natin is malalagay natin dito yung name, yung full name ng ating user, yung email niya, yung subject na kung ano yung gusto niyang iparating sa tao, at saka yung message niya. So, dito gagamit tayo ng form, tapos gagamit din tayo ng JavaScript validation kung may laman o wala, tsaka kung tama ba yung email na nilagay niya. Tapos yung PHP file na kung saan ito yung gagamitin para masubmit natin yung ating form, tsaka malagay natin siya sa database. So, yung gagawin ko ngayon is the same lang dun sa login. Kaso lang meron siyang kaibahan kasi yung JavaScript natin is JavaScript yung gagamitin natin sa validation, unlike dun sa login na PHP yung ginamit natin. Tapos, yun lang. The same pa rin yung process. Explain ko lang mamaya kung ano yung ginawa ko. Tapos, sundin nyo lang yung gagawin ko ngayon. So, additional info lang. May nagawa na akong style sheet, the same as login. So, yung gagawin ko lang dito is, ilalagay ko lang yung tamang pangalan ng division o yung ID na ginamit ko dun sa style sheet. So sa form natin, gagamit pa rin tayo ng method na post kasi may sensitive information tayong may sensitive data tayong kinukuha, which is yung email address. So, which is kinahanglan secured yun kasi kung mako-compromise yun, problema talaga.
So, yung ginawa ko dito is that may form na tayo, di ba? So, una is yung full name, ilalagay niya yung full name, tsaka yung email, subject, at tsaka message. Kung mapapansin nyo, meron siyang asterisk dito. Meaning, may nakalagay tayo dito na P na tag na kung saan nagsasabi siyang na these fields are required to fill up. Meaning, kailangan mo talaga siyang fill upan. Tapos, meron tayong submit button dito. Tapos, recommend ko lang sa inyo kasi ito yung problema ko nung nagre-research pa ako. Kasi nung ginawa ko na yung script ko dito sa my head part, nung pag sinasubmit ko siya, wala akong nilagay na value na submit. Yun pala, pag na-click ko siya, wala siyang, hindi siya nagpa-prompt na yung alert. Na kumbaga, kung walang full name, walang maglalabas siya na full name or yung email is required, ganun. So, kailangan talaga na may value na submit. Kasi kailangan to kapag nagba-validate ka na ng input ng user. Sunod, as you can see, meron akong name ID dito kasi ito yung ginamit ko para ma-design, para malagyan ko siya ng design sa style sheet ko sa contact.css. So, para malaman nyo kung meron ba talaga akong style sheet, right click natin, control, then click, left click. So, ito yung style sheet ko. So, next natin gagawin is i-validate natin yung laman ng ating form. So, dito lang natin ilagay sa baba ng title. So, una, lagyan mo muna ng script na tag or element. Script, tapos type text/javascript para malalaman niya ng browser or babasahin siya ng browser as script. Next natin ilalagay is i-code ko muna siya, then later on i-explain ko siya kung ano yung ginawa ko. Tapos additional info lang, dito sa form natin kailangan natin lagyan ng name na conform, or any name na gusto nyong ilagay. Sa akin lang is conform, as if contact form, kasi kapag kukuha tayo ng value is gagamitin natin yung document.form instead na get document by ID. So ganun yung gagamitin natin para i-store natin siya sa ibang variable. So sundin nyo lang gagawin ko. So, yung ginawa ko dito is, kinuha ko yung mga value ni full name, email, subject, at message. Kasi, kukunin mo yung name na attribute. So, yun yung gagamitin mo para makuha mo yung laman or yung value ng input or yung text field. So, yung gagawin na naman natin next is magbibigay tayo ng condition whether meron o walang laman yung mga text field. So, ang lalagyan ko lang ng condition is si email, subject, at message kasi mga required sila. Kasi yung name is pwede nang wala for as long as meron tayong email address. So, lagyan natin ng if email is equal to null or quote and quote. So, alert natin na email is required.
Tapos return false, meaning babalik siya dun sa page natin. So try natin siyang try natin siya kung gagana ba o hindi. So as you can see, may kulang yata ako. Oo, dun sa form natin. Kailangan naglagay ako dito ng class. Ayun. Class form. Okay, meron pala akong kulang dito. Dapat form container. Ano pala? Check mo siya dito. Ayun. So, parang mali pa rin. Yung gagawin natin dito is may kulang pa to. Kasi ginawa ko na to eh. Inulit ko lang. So, dito, lalagyan natin siya ng H1 na contact as. Now, the reason why we're having this is because we didn't put any BR or a break tag after the input tag. So, we just need to put a BR tag here. So, as you can see, it placed well. So, now after we put a break tag here, so as you can see, our form is now complete, half complete, because it doesn't have any functions yet. So you can enter your queries there, and as you can see, I faded the color of the font or the value inside the email because to have a for security purposes. Now, after that, we will continue with our script. So when the email is empty, so it will prompt that the email is required. Else, if the email text field has a value, but we need to check whether it is valid or not. If what I mean about valid is meron ba tong at na sign, or meron bang domain extension like top level domain like .com, .org, or something that represents your online account. So I got this code from the form.guide webpage or website that
provides form validations that can help you deal with incorrect values of a user. So this the codes that I will be writing is that it will check whether as I said, that if it has an @ sign, a .com, such things, and not just made up key combination of the keyboard. So just follow what I did, because it's very tricky. So what we did here is that after I've entered these combinations, anyway, you can get this by copying and pasting it here on your text editor by going to the form.guide, so that you can just easily copy and paste this. Next, I declared a variable a in which it will in order for us to check whether the email is valid or invalid, so I stored this response.test or test. We need to in this sa pamaraang ito is that ang response.test is ite-test niya whether yung email ba natin ay swakto ba dito sa ating response. Then store natin siya dito sa variable a. Then dito i-check natin kung true ba yung ating pag-test sa ating email na value, kung present ba itong mga combinations or mga symbols na to. If true, then okay lang. If wala, kasi nagta-type lang ng parang ganito, so mag-a-alert siya or magpa-prompt siya na email format is invalid. So ganun. Then next is else if tayo. Hindi pala pwede. So if natin, if si subject is null, then i-alert natin na subject is required. Ano lang.
Tapos, return natin na false para di siya pumunta sa ibang page. Then, as if message is null, message is null or message, wag na lang. Kasi kailangan pa natin i-parse yun para malaman natin kung ilang character yung in-enter niya. So, as if alert message field must contain So kung makikita nyo, ito lang yung script validation natin. I-check natin kung may laman si email o di kaya sakto ba yung email nilagay niya, at saka kung meron ba siyang nilagay sa subject at saka sa message. If wala, so magpa-prompt ito sa kanyang browser. So para gumana to, kailangan natin siya i-contain dito sa form natin. So ang gagawin natin, on submit, then return validate, validate na function. So try natin siya kung gagana ba siya. Kung i-submit natin siya diretso, walang lumabas. So kaya pala kasi hindi siya gumana kasi hindi tayo naglagay ng function na validate. Diretso tayong naglagay ng ganun. So, lagyan natin ng function validate. Hanggang dito. So, try natin siya kung gagana ba ulit. Hindi pa rin. Kasi walang C. Yun. Try natin ulit. So, kung makikita nyo, email is invalid, meaning mali yung mali yung error niya. Try natin tong, wag natin lagyan ng null, kundi empty string. So, ayun. Email is required. So, kailangan nating lagyan siya ng email. So, try nating lagyan ng email. So, since nilagyan na natin ng, ano ba yan? So, yung page natin, nagsasabi na yung email daw natin is invalid. So, lagyan natin siya ng lagyan na natin ng grenade at military grenade 11 at gmail.com. So ayun. So kung makikita nyo, na-accept yung email natin kasi meron tayong at gmail tsaka yung domain extension natin. So, dito, kasi wala tayong message is required, it's useless if you don't have a message. So, ayun, hindi niya binasa yung subject. If subject is so, parang nag-bypass siya dito.
So, sige lang, okay lang yan. What if lagyan natin siya ng message dito? Tapos send natin. So, yun yung problema natin kasi hindi subject yung variable natin, subject. So, try natin ulit. Try natin Khabib. Tapos, grenade. Tapos, submit natin. Refresh muna natin siya. Try natin submit. So, yun. Subject as required. So, yun po. Lagyan natin naman yun. So, kukunin talaga yan kasi meron siyang laman. So, yun yung sa ating JavaScript validation. Tapos, yung gagawin natin lastly is paano natin siya ilalagay sa database natin. Kukunin siya dito sa ating text field. Tapos, ilalagay siya doon sa ating database. So, yung gagawin ko is gagawa ako ng PHP file. So, dito, para malagyan, kasi kailangan natin siya dito ng yung attribute natin na action, lagyan natin siya ng kung ano yung PHP na file natin. Kasi dito yun ma-check at saka i-forward niya dun sa ating PHP file. So, yung gagawin ko is gagawa ko ng connection sa database. Tapos, kukunin ko tong mga data na to. And then, isa-save ko siya, i-insert ko siya dun sa ating database or sa table natin. So, ang gagawin ko is ganun. Then, sundin nyo na lang kung ano yung gagawin ko. So, ang ginawa ko dito is pagkatapos kong pagkatapos kong mag-declare ng mga variables is
nag-declare din ako ng connection ko. Na kung saan, meron tayong object dito na nakapaloob ang ating localhost, root, password, tsaka yung database name natin. Tapos, nag-check din tayo if yung connection natin is wala. Kumbaga, nag-fail yung server natin tapos wala tayong connection dun sa server natin. So, magpa-prompt siya na wala tayong connection or connection failed due to those the error. Else, kung naka-connect tayo sa connection natin, server natin, meaning, i-execute natin tong query natin. So, meron tayong statement, tapos, kumbaga, kung sa Java pa to, or sa MySQL at saka Java, meron tayong statement, tapos prepared statement, then, meron tayong driver manager. So, dito, meron tayong statement, tsaka yung prepared statement. Yung prepared statement natin is yun yung doon nakapaloob yung query natin. For example, ito, insert into contact, which is yung table natin na contact, ito, name, email, subject, and message with the values of 4 na question mark. Since 4 yung ilalagay natin. So, dito, kung mapapansin nyo, meron tayong bind params. Kung mapapansin nyo, meron tayong bind params. So, ibig sabihin niyan is, yung statement natin, na kung saan nakapaloob dun yung prepared statement natin, is, fino-forward niya sa bind params, na kung saan, ang gagawin ng bind params is, ipaparse niya yung mga nakuha nating value doon sa input natin para gawin siyang string. So, as you can see, meron tayong 4 na S dito, na kung saan, si name is i-convert into string. Since string naman siya, kino-convert pa rin siya into string. Then, si email, saka si subject, at saka si message. So, 4 na S yan. So, pagkatapos ng process na yon is i-execute natin yung query natin. At then, pagkatapos ng execution ng query is pupunta or mag-update yung URL box natin na contact.php submitted, thanks for sharing your thoughts. Then, i-close natin yung statement natin at saka connection for to avoid unnecessary failure or errors. So, kung mapapansin nyo, meron naman tayong variable na submitted. Kasi, the same sa login page natin na error, dito submitted yan. So, yung gagawin natin dito is the same sa ginawa natin nung sa login. So, save muna natin to as PHP. Contact.php. So, ayun. So, para malaman ng user natin na submit na yung form niya is maglalagay tayo ng indication. So, PHP tapos if set then get submitted since yung ID ko sa style sheet ko is good yon, so good din na ilalagay natin dito, tsaka yung nilalaman ng ating P na tag. So PHP ito get submitted. Tapos lalagyan natin ng closing block. So, ito na.
meron na tayong submitted na meron na tayong indicator na kung saan malalaman ng user natin na submitted na yung ginawa niya, yung form niya. So, para masubmit natin yung upon submitting the form, i-forward niya yung nilalaman ng ating form dito sa ating contact value. So, anong gagawin natin? So, sa action attribute, ilalagay natin si contact.value.php. So, ganito lang. So, sa form natin, meron tayong action na kung saan i-redirect siya doon or i-forward itong form natin dito kay contact.value.php na kung saan naglalaman ito ng database connection at saka yung SQL query natin. And then, meron din tayong method na post na kung saan hinahide niya yung value ng ating mga field. Tapos name na conform para gagamitin natin dito sa ating validation. Tapos meron din tayong class na form for style sheet. And then on submit na attribute na kung sakaling isasubmit na natin, i-click natin yung submit na button, is pupunta siya muna dito sa ating JavaScript na dito sa ating script. Check whether meron bang laman o wala at saka valid ba or invalid. So, pagkatapos niyan, pag masubmit na, so mapupunta siya dito sa ating database. Dito. So, yung gagawin natin is itatry natin, itatest natin whether gagana ba siya o hindi. Local PHP. So, eto. So, try natin muna kung isubmit kung masasubmit mo siya. So, hindi siya masasubmit kasi na-block siya muna ni JavaScript. So, try natin kung na-save ba, wala. So, wala. So, lagyan natin ng name. Raymar Sumangi. Then, ang email address natin is grenade11@gmail.com. Tapos, concern natin is test, then test. Then, try natin i-submit kung sasubmit ba siya at mapapalabas ba dito sa baba yung indicator natin na na-submit na yung form natin. Try natin submit. So, meron tayong mali, uncaught error. Line 15. So, dito, meron tayong mali dito. So, dapat di siya params. Hindi, param lang. Yun. So, babalik natin dito sa contact form. Refresh. Ulit, lalagay natin yung mga values natin. So, try natin i-submit. So, as you can see, nasubmit na yung, so makikita natin na nasubmit na yung form natin kasi naglabas siya ng indicator na thanks for sharing your thoughts. Meaning, na-connect siya. Una is valid siya dun sa ating script. Wala siyang nilabag dun sa script natin. Tapos, nakakonect tayo sa database. At saka, gumana yung query natin sa database na i-insert yung apat natin na value na sinubmit natin. So, tingnan natin sa database kung meron ba dun, kung nandun ba siya. So, as you can see, yung in-enter natin kanina is nandito lahat. Yung name, yung email, tsaka yung subject at message. So, ganun lang yung paggawa ng contact form. Meron pang ibang pamaraan kung paano gumawa ng contact form. Yung ginawa kong ito yung easiest way na gumawa ng contact form, wherein yung database natin at saka yung query natin is kung database connection natin at ang query natin ay inisa natin, tapos sa contact natin na PHP na kung saan nandun yung HTML file natin at saka yung JavaScript file. Na JavaScript file, yun yung nag-check whether tama o mali yung
nilagay na value. So, I think yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ginawa ko. And I hope na safe tayong lahat, at saka healthy, and most of all, buhay tayo. Tsaka, thanking God that every day is a blessing. So, thank you and have a nice day.